Okay, so oras na ulit para sabihin sa inyo ang mga pinakapanalong phones na nasubukan ko this year. Mas marami na tayong na-testing ngayon. Meron na rin tayong flagship ng Apple and Samsung. Siyempre, andyan pa rin yung mga paborito nyo from Poco, Infinix, Tecno, Xiaomi, Realme, Vivo at iba pa. Meron tayong best flagship hanggang best under 5K. May mga special awards din like best gaming phone at sulit phone ng taon. Pero bago natin umpisahan, sabihin ko lang na syempre hindi ko kayang itest lahat-lahat ng mga phones. So may mga hindi rin tayo nasubukan. Pero sinubukan kong matest, mahiram at mabili lahat ng mga phones na sa tingin ko panalo para sa presyo. At sasabihin ko sa inyo ngayon ang mga pinakapanalong phones dito. Subscribe kung sakaling makatulong at tapusin nyo tong video kasi ibebenta ko tong mga to sa mas mababang presyo. At syempre meron din tayong pamigay bilang pasasalamat sa inyo. Okay, so unahin muna natin yung best flagship phone this year. At pasensya na dito kasi konti lang yung nasubukan ko. Hindi ko kayang bumili ng maraming flagship phones pero ito yung tatlong nasubukan ko. Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14 at isama ko na rin sa laban yung iPhone 15 Pro since wala pa namang bagong iPhone this year. At sa totoo lang, sobrang ganda ng mga phones na to. Kahit yung Xiaomi 14, nagandahan talaga ako para sa presyo. Pero ang best flagship phone para sa akin so far ay ang Samsung Galaxy S24 Ultra. Pareho kong gamit ang iPhone 15 Pro at S24 Ultra at sa totoo lang, kahit na mas komportableng gamitin ang 15 Pro dahil nga sa size, sobrang na-enjoy ko talaga ang S24 Ultra. Tulad ng iPhone, very reliable din talaga yung camera pag kailangan ko. Actually, mas gusto ko pa nga yung camera nito kumpara sa iPhone dahil nga ginagawang pinkish ng iPhone yung skin tone ko. Yung battery, makuna talaga. Hindi ako kinakapo sa buong araw. Yung display, eto, kung galing ka sa mga dating Samsung S-series phones na matingkad talaga yung kulay, maninibago ka dito. At may mga nagsasabi nga rin na washed out yung colors dito. Sa akin, hindi yan issue kasi saktong tingkad lang talaga siya para sa akin. Actually, yung Samsung Galaxy Fold 4 ko, yun yung Samsung na Samsung ang display. As in, matingkad talaga yung kulay so kinailangan ko pang iset sa natural yung colors para bawasan yung tingkad. Dito, hindi ko na kailangan gawin yon dahil nga saktong tingkad lang by default. So, magandang display to para sa akin. Panalo din yung speakers kahit i-compare sa mga flagship gaming phones. Sa performance, honestly, hindi na ako naglalaro ng games. Pero, syempre, expect nyo pa rin na mabilis lahat dito. Mag-iinit nga lang talaga, syempre, sa mga graphic-intensive games. Software experience, sobrang goods. Software support, aabot din ng 7 years. Yung design, simple pero premium. So, ang isang issue ko lang talaga dito ay yung amoy sunog na stylus pen. Hindi ko alam kung sa unit ko lang to. Let me know sa comments kung ganun din yung sa inyo. But since hindi naman ako nagamit ng stylus, hindi ko na rin to napapansin at nawawala na sa loob ko. So, kung may budget ka for a flagship phone, nakikita kong matutuwa ang karamihan sa atin dito and I don't think na mararamdaman mo yung kate ng pag-upgrade kahit pa sa mga darating na taon. Next, para naman sa best phone under 30,000 pesos, meron tayong tatlong nasubukan. Vivo V30 Non-Pro, Tecno Camon 30 Premier, and the Poco F6 Pro. At malamang alam nyo na to, best para sa akin dyan, ang Poco F6 Pro. Last year, panalo din sa ganitong presyo yung predecessor nito na Poco F5 Pro. At good news para sa mga Poco fans dahil panalo ulit yung flagship phone nila this year. Pinakamurang variant ay nasa 27,000 pesos, less than 24K yung early bird promo, at sulit na sulit to para sa ganung presyo. Pinakapambatong feature pa rin yung performance. Parehong strategy pa rin yung ginawa nila. Ginamit nila yung last year's flagship chipset ng Qualcomm na Snapdragon 8 Gen 2 at yan na yung best chipset na makukuha natin sa ganitong price. Legit na flagship performance, mabilis talaga lahat, 1.5 million yung Antutu benchmark score at kaya nitong i-run kahit pa yung mga bagong graphic-intensive games sa pinakamatataas na settings. Yun nga lang, take note na umiinit din to so wag pa ring puwersahin at dapat din tayong gumamit ng phone cooler sa mga demanding na games. Mas premium na rin yung build ngayon. Yung display panalo din, hindi LTPO panel pero 1440p yung resolution, 120Hz AMOLED, good for watching videos tsaka smooth and responsive din. Battery life, sakto lang for a day of use, hindi ganun kakunat so kung maglalaro ka ng mabigat na game, baka 2 beses ka ring mag-charge sa isang araw. Pero buti na lang, upgraded na sa 100
120 watt yung charging speed. So sobrang bilis lang talagang mag-charge at pwede itong mapuno from 10 to 100% in just 20 minutes. Sa camera, maganda naman yung outputs ng main cam overall. Hanggang 8K 24 FPS na rin sa video. Yung ultra-wide at macro nga lang yung hindi kagandahan. Tapos yung selfie cam naman ay okay sa mga photos pero limited pa rin sa 1080p yung video. So yes, hindi siya ganun ka-perfect pero sa lahat ng phones na nasubukan ko under 30,000 pesos, ito yung panalo para sa akin. Pero sabihin ko lang din na kung ang priority mo ay yung mas magandang set of cameras, mahilig ka ding mag-selfie, mag-picture-picture, or gusto mo ng mas balancing phone, syempre mas sasakto pa rin sa'yo ang Vivo V30 Pro, V30 Non Pro, at Tecno Camon 30 Premier. Sa 25K budget naman, meron akong tatlong marerecommend para sa iba't ibang tao. So, para sa mga gusto ng performance-centric phone, matik na i-recommend ko sa'yo ang Poco F6. 21,999 yung SRP. 17,599 yung early bird promo nila. At madalas ding naka-promo para makuha natin below 20,000 pesos. At yan din yung pinakadahilan para maging sulit to. Ito rin yung pinakamalakas na nasubukan ko sa ganitong price with over 1 million Antutu benchmark score. Yung ibang kakompetensya hindi man lang umabot ng 1M. So kung gamer ka, malinaw na panalo ang Poco F6. Yung display maganda rin, 120Hz AMOLED with up to 2,400 nits of peak brightness, naka-dual speakers, tapos may decent camera na rin for the price. Ngayon, kung better camera performance naman ang habol mo, or again, yung mas balancing phone, meron akong dalawa dito. Dalawa kasi tabla talaga to para sa akin. Parehong magandang phones kahit anong mapili nyo. Dedepende na lang talaga sa personal preference. At yan, ang Samsung Galaxy A55 5G at ang Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Again, parehong maganda pero para mas makapili kayo, ito yung mabilisang comparison. Sa design at build, parehong premium so depende na lang sa gusto nyo. Sa display, ganun din. Parehong 120Hz AMOLED so pili ka na lang kung flat or curve. Sa performance, almost same lang din yung bilis pero mas maganda yung thermals sa Dimensity 7200 Ultra ng Redmi kumpara sa Exynos 1480 ng Samsung. Sa battery naman, walang espesyal sa parehong phones kasi saktuhang battery life lang tong mga to for a day of use, pero malaki ang lamang ng Redmi pagdating sa charging speed. 120 watts versus 25 watts. Sa camera, tabla rin para sa akin kasi mas maganda ng konting-konti yung main cam ng Redmi Note 13 Pro Plus, pero malaki-laki ang lamang ng Samsung pagdating sa selfie cam dahil kaya nitong mag-record in 4K at hanggang 1080p lang yung sa Redmi. Tapos pagdating naman sa software experience, malinaw na panalo din ang Samsung. Mas maganda yung interface, mas consistent ang security patches, at mas matagal din yung software support. Okay, so break muna para i-announce yung pasasalamat ko sa inyo. Mamimigay tayo ng full set ng Poco Pad with keyboard and smart pen. Nasa 22,000 pesos din yung total value nito at ang kailangan lang gawin ay una, syempre like and subscribe. At pangalawa, comment nyo lang kung ano yung pinakasulit na phone para sa inyo ngayong 2024. At kung bakit. 2024 models lang, wag na rin po tayong magdrama sa comments kasi random po yung pagpili natin para fair sa lahat at dapat nga rin pala Tagalog or Taglish yung comment dahil iniiwasan natin yung mga AI-generated na comments. Okay, so bago natin pag-usapan yung mga best under 20,000 pesos pababa, singit muna natin yung mga best gaming phones na nasubukan ko. Medyo marami to kasi maglalatag talaga tayo mula flagship hanggang entry level. So, pagdating sa mga flagship gaming phones, for the first time, best para sa akin this year, ang Red Magic 9 Pro. For the past few years, para sa akin, matik ang ROG phones kapag sinabing flagship gaming phone. At sure, mas maganda pa rin ang camera at battery life ng ROG Phone 8 kumpara dito. Actually, may full IP68 water and dust resistance pa ngayon. But this time, Red Magic ang pipiliin ko personally. Na-appreciate ko naman yung big changes na ginawa ng ROG para magmukhang mainstream ang ROG Phone 8. Pero in the process of doing that kasi, may mga importanteng features din na nawala at na-downgrade. Like for example, yung air triggers. Hindi na yan ultrasonic ngayon, tapos may issue pa sa sensitivity. Naging hard press yun, hindi talaga ganun kaganda yung experience ko even after the updates. At medyo big deal to kasi isa rin to sa mga dahilan kung bakit tayo bumibili ng flagship gaming phone. Yung display naka-punch hole na rin. Sa akin okay lang naman pero syempre,
gaming phone, so mas maganda pa rin kung full screen. Yung speakers, maganda pa rin naman pero na-downgrade din ng konti. At pagdating sa thermals, mas maganda rin yung nakita ko sa Red Magic 9 Pro. Mabisa yung built-in cooling fan ng Red Magic, solid yung full screen display, walang issue sa shoulder triggers. So overall, para sa akin, mas gaming phone ang Red Magic 9 Pro kumpara sa ROG Phone 8. I mean, kung gusto mo ng flagship gaming phone na may pagkabalanse rin, go for ROG Phone 8 pa rin, syempre. Mas magandang phone yon overall, mas maganda yung camera, etc. Pero kung hardcore gamer ka at ang habol mo talaga ay yung gaming features or yung mismong gaming experience na ibibigay sa iyo ng phone, para sa akin, mas may enjoy mo ang Red Magic 9 Pro. Pero kung sakaling bibili kayo, wag muna ngayon kasi may naamoy ako. Nangangamoy bagong Red Magic phone sa mga susunod na araw, so mas okay pa rin kung mag-aantay-antay pa tayo. Now, sa mid-range gaming phones naman, matik dito yung mga phones ng Poco kasi nga performance-centric tong mga to. F6 Pro, F6, tsaka X6 Pro. Mga pinakamalalakas yan sa presyo nila at dagdag ko na rin dyan ang Infinix GT20 Pro kasi unlike sa mga Poco phones, may bypass charging itong GT20 Pro, so kung ikaw yung magdamagan kung maglaro, mas babagay sa'yo to. Tiyempohan mo nga lang dapat sa promo price na below 14,000 pesos para masabing sulit talaga. Tapos, sa entry-level gaming phones naman, best dito para sa akin, ang Nubia Neo 2 5G. Definitely not perfect, hindi ganun kakunat yung battery, hindi na rin para asahan ng magandang camera, umiinit sa mga demanding games, pero eto yung budget phone na legit na may gaming features talaga like shoulder triggers, bypass charging, gaming aesthetics, at kahit na hindi nito kakayanin yung mga graphic-intensive games sa mga pinakamatataas na settings, malakas na rin to para sa below 10,000 pesos na price. Best under 20,000 pesos naman para sa akin, ang Poco X6 Pro. At okay, alam kong nagmumukha na namang sponsored ng Poco itong video, pero wala sila talaga yung namamayagpag ngayon pagdating sa pasulitan. So, hindi naman pwedeng ibang phone na lang yung sasabihin ko para lang hindi puro Poco yung panalo. Patas lang tayo sa lahat. So, para masolusyonan to, magre-recommend na lang din ako ng alternatives kung sakaling ayaw mo talaga ng Poco. Tulad lang din ang ginawa natin kanina kung saan nag-recommend din ako ng Samsung, Vivo, Infinix at iba pa. So, balik tayo dito sa Poco X6 Pro. 16,000 pesos talaga ang SRP. Pero nitong mga nakaraan, nagpo-promo sila at pwede na lang natin itong makuha for less than 14,000 pesos. Sa performance, tulad lang din ng mga kapatid niya, best din to sa ganitong presyo. Display, maganda, 120Hz Flow AMOLED, good sounding speakers, decent camera performance kahit ikumpara sa ibang mga below 20k phones, good battery life, may fast charging din, at of course hindi naman to perfect, so I suggest na panoorin nyo rin yung full review ko para sa mas detalyadong pros and cons. Pero yun nga, eto yung best under 20k ngayon, pero kung sakaling ayaw nyo nito, magandang phone din ang Nothing Phone 2a. Eto kakaiba naman yung design. May glyph interface tayo dyan or yung ilaw-ilaw sa likod na nagsisilbi na ring notification LED. Makunat yung battery. Actually, malaki yung lamang kumpara sa X6 Pro. Mas maganda rin yung software experience kasi malinis, almost stock Android, tapos mas matagal din yung software support. Camera performance, tapatan lang sila ng X6 Pro. Naka 120Hz AMOLED na rin. Yun nga lang kung gamer ka, hindi to para sa'yo kasi enough performance lang to para sa mga everyday apps natin like social media and office apps. Hindi siya mahina, swabe rin tong gamitin. Hindi lang talaga siya for hardcore gamers at hindi rin kasing lakas ng Poco X6 Pro. So kung hindi ka naman gamer, panalo din to sa under 20,000 pesos na presyo. Next naman natin ang best under 15k. Ito yung mga phones na meron tayo at ang malinaw na panalo para sa akin dito ay ang Poco X6 5G. 15k talaga ang SRP nito pero pag may mga promo, pwede na lang natin itong makuha for just 11,000 pesos at sobrang gandang deal niyan. Unang-una, mas maganda na yung performance kumpara sa last year's Poco X5 5G. Sure, hindi pa rin ito kakayanin yung mga graphic-intensive games, pero sapat na yung performance nito para sa mga everyday apps natin at pwedeng-pwede na rin sa mga less demanding games kasi swabe dito ang Mobile Legends at Call of Duty Mobile. Malaki na rin yung RAM at storage. 11k mo, naka 8 gigs of RAM at 256 gigs na storage ka na rin. Yung display, panalo rin for watching videos. 1.5k
4K Flow AMOLED display na rin yan. Ang nipis ng bezels, aakalain mong mamahaling phone. Tapos may Corning Gorilla Glass Victus pa. May good battery life, wala pang isang oras yung charging time, naka-dual speakers, camera performance is really good kumpara sa ibang mga below 15,000 pesos na phones. Hindi nga lang ganun kaganda in low light, tsaka limited pa rin sa 1080p yung video recording sa front-facing camera. Pero sa lahat ng under 15,000 pesos phones ko ngayon, eto yung may mas magandang 4K video recording sa main camera. Yung Infinix Note 40 Pro Plus, wala. Yung Camon 35G, wala. So, wala na rin akong i-recommend na iba sa budget na to. Lamang kasi talaga tong X6 kumpara sa iba. So, siguro kung magre-recommend man ako ng iba, yung mas mataas na. I mean, 11K kasi to. Tapos yung X6 Pro ay nasa 14K lang. So, kung kaya mo pang dagdagan yung budget mo, mas maigi pa rin yung Pro. Best under 10K na tayo. At eto, sa totoo lang, ang pangit ng 10K budget this year kung usapang SRP or kung sakaling sa mall kayo bibili. Kasi yung mga inaasahan nating sulit 10K phones from Infinix and Tecno, nagbago na ng presyo. Bale, ang nangyari kasi, tinaasan nila yung SRP, tapos bumabawi na lang sila sa promo price. Like for example, yung Infinix Note 30 5G last year, 9,499 lang. Yung successor no na Note 40 5G this year, 12,999 yung SRP, tapos bumawi na lang sila sa promo price na 9,999. So since follow SRP tayo, personal na pipiliin ko dito ang Infinix Note 40 4G. Pero kung isasama natin yung mga promo price, eto yung maire-recommend ko. Infinix Note 40 5G at 9,999 promo. Less than 10K, meron ka na dyang 12 gigs na RAM, half a terabyte na storage, decent chipset, hindi siya pang malakasang gaming pero 500K ang Antutu benchmark na rin yan. At good sa mga less demanding games like ML and CODM. Naka 120Hz AMOLED display na rin, may good sounding speakers, tapos may wireless charging pa at libreng wireless charger na kasama. Isang magandang deal din yung Tecno Pova 6 Neo na 6,500 to 7,400 lang pag naka-promo. Naka-Helio G99 chipset, IPS LCD lang, pero 120Hz refresh rate na rin. Malaki na rin yung RAM at storage sa ganyang price, tapos 7,000 mAh pa yung battery. Medyo bulky nga lang talaga, so kung gusto nyo ng full review video para dito, let me know na lang din dyan sa my comment section. Magandang deal din yung Itel RS4 sa 5,000 plus na promo price. 5K plus, naka-Helio G99 ka na rin. 8128 yung RAM at storage. Makunat yung battery at mabilis ding mag-charge. May bypass charging na rin. Maganda yung design at hindi mo aakalaing 5K lang. Naka-dual speakers. Hindi kagandahan yung display, like kulang sa brightness kung gagamitin outdoors. Makapal yung chin at 720p lang yung resolution. Pero saan ka naman makakakita ng 5K plus na phone, tapos naka-punch hole na, naka 120Hz refresh rate na, at naka Widevine L1 pa. At eto na, sa lahat ng phones na nasubukan ko this year, sa lahat ng panalong phones na napili ko ngayon, may isang phone talaga na nangingibabaw sa akin pagdating sa usapang pasulitan. Bang for the buck, best value, ang sulit phone ng taon para sa akin so far ay ang Poco X6 Pro. Again, grabe yung 13K plus na promo price ng phone na to. Sobrang dali nitong i-recommend na tipong kung may 10K budget ka at nagtanong ka sa akin, tatanungin muna kita kung pwede mo pang dagdagan ng konti yung budget mo para makapag Poco X6 Pro ka na. Kasi malaki-laking lundag yung makukuha mo dito. Tapos kung halimbawa naman na mas mataas yung budget mo, halimbawang naghahanap ka ng phone na 15, 18, 20,000 pesos, pwede ko rin sabihin na check mo muna tong X6 Pro. Baka kasi okay na sa'yo to, di mas nakatipid ka pa. So, siguro ang concern ko lang dito ay yung boot loop or dead boot history ng Poco. Hindi sa tinatakot ko kayo Gusto ko lang din na aware kayo na may ganitong history ang Poco sa mga piling phones nila. Piling phones lang hindi lahat. So, sana hindi na yan mangyari dito. At isa rin sa mga pwede nating gawin para iwasan yan, i-turn off na lang muna natin yung automatic updates. Tapos, install na lang natin yung update kapag nakita nating okay na. Now, para naman sa bentahan ng mga to, una ko muna tong i-aalok sa mga members ng channel. Live selling tayo, exclusive sa mga members. Ito yung magiging extra perks ko para sa inyo. Pwede pang mag-join yung iba pero wala namang pilitan yan. Tapos, yung mga phones na hindi makukuha sa live selling namin, ipopost ko na lang sa Facebook, so follow nyo rin kami doon. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, subscribe na. Marami pa tayong i-review yung phones
Para sa 25K iPhone versus 25K Android, click mo lang to. At para naman sa review ko ng iPhone 15 Pro, click mo lang to.